Iniwan nila lahat ng gamit at isda sa bahay. Ang laki ng ipis. Nasa abandonadong bahay tayo, maraming aquarium ng isda. Huwag buksan, may nilalang sa loob. Tingnan mo yung tubig na iyan. Ang dumi talaga. May isda pa dyan. Parang may sakit siya. Buhay pa ba? Diyos ko, ang laki. Tingnan mo, tumakbo ka. Umalis ka dito! Welcome sa bagong astig na video. Magliligtas tayo ng isda mula sa abandonadong bahay. Isa siyang ahente ng lupa na nagsabi tungkol sa property na ito at sa pagkamatay ng may-ari ilang araw na ang nakalipas. Wala silang kaibigan o pamilya kaya nung namatay sila, naiwan ang gamit. Lubos ng pinabayaan, pati mga isda nila. Mukhang mahilig talaga sila sa isda. Sabi ng kaibigan ko, may kwarto raw na puno ng aquarium. Yan ang gagawin namin ngayon. Papasok kami sa pinabayaang bahay. Hahanapin namin ang mga isda. Umaasa talaga akong mailigtas pa natin sila. Sabi niya, mahigit isang araw nang walang kuryente. Gumagana pa ang mga filter, kaya sana buhay pa ang isda. Hindi ko alam kung kailan sila huling pinakain. Aalamin natin ngayon. Papasok tayo sa bahay na yon para subukang iligtas ang ilang isda. Sinabi niya na may pond sa likod ng bahay, pero hindi natin gagawin ngayon. Babalik tayo sa ibang araw para iligtas ang mga isda. Magfo-focus muna tayo sa bahay at mga aquarium. Sana buhay pa sila. Ilawan mo dyan. Pond ba yan? Pond ba yan? Nakakita na agad tayo ng mga isda. Para yang maliit na guppy pond. Astig! Di ba mukhang totoong fish keeper sila? Parang nababaliw na sila, parang sumisigaw ng iligtas mo ako. Tingnan mo yung asul, kukuha tayo ng timba at maliit na lambat. Susubukan nating salukin yung mga gapi. May maliit tayong lambat dito at maliit na timba. Marami tayong cooler, maraming lambat, at maraming timba kasi hindi ko alam kung gaano karaming isda ang nandyan. Uy, nakahuli ako at nilalagay ko na sa timba. Ang cute ng maliit na gapi. Ang gaganda nila. Nahuli ko silang lahat gamit ang lambat. Ang gaganda ng maliliit na gapi. Meron pa ba? Dapat wala tayong naiiwan. Ang dami nating gapi na nakuha. Astig, di ba? Parang 20 isda ang nailigtas natin. Di pa tayo papasok ng bahay. Ilalagay muna sila sa likod ng truck, kukuha ng timba, tsaka tayo papasok. Napakatandang bahay na ito. May multo kaya? Sana wala. Takot ako sa multo. Walang ilaw, kaya madilim. Diyos ko. Walang ilaw po rin may umida na madiyaban na takyam, mali ilaw at kuryente. Handa ka na! Siguro, Takot na takot talaga ako ngayon. Hindi ko na maitago. Paano kung may daga at ipis? Paano bubuksan to? Oh, narinig mo yun? Oh, Diyos ko. May nakita ka ba? Nakakatakot naman. Ito na ang pinaka nakakatakot na fish rescue na nagawa namin. Nag-rescue na kami sa mga abandonadong bahay noon, pero di kami pumasok. Ibang level na to, Diyos ko, tingnan mo to, Helen. dapat ko bang isara ang pinto? Hindi ko alam, nakakatakot yon. Ngayon nakakulong na tayo dito kasama ang multo. Tingnan nyo lahat ng gamit dito. Wala akong nakikitang aquarium. May gagamba sa kisam. Wala akong nakikitang aquarium. Baka niloloko lang tayo. Luma na ang mga gamit. Pumasok kami sa bahay pero sarado ang mga pinto, kaya kailangan pang buksan. Pakiramdam ko parang nasa ghost hunters ako ngayon. Hindi niya sinabi kung anong kwarto ang may mga aquarium. Kaya iniisip ko na parang may maliit na kwarto na nakalaan lang para sa mga aquarium. Sa tingin ko ito ay isang kwarto. Sige. May baril ako. Oh, pareho tayong may baril. Diyos ko, pinagpapawisan ako. Ano yon? Diyos ko, Ano yon? nandito na lahat. Grabe naman yon. Oh, nakakaloka. Naiwan lahat. Maliban sa kama na kinuha, di ko alam ang ayos ng bahay. Parang nasa dulo ang kusina. Ano ba to? Helen, tingnan mo dito. Dito mismo. Huwag buksan. May nilalang sa loob. Sige, Nilalang? niloloko niya tayo.
Niloloko talaga tayo ng kaibigan ko. Imposible yan. Nilalang sa loob. Anong ibig sabihin nun? Kailangan ko na itong buksan. Bawal lagyan ng karatula ang pinto na huwag buksan. Bubuksan ko to, mas gusto ko pa ngayon. Tingnan mo yung nakakakatakot na manikang kuneho sa hawakan. Ay, ang laki ng ipis, Diyos ko. Dapat ba nating buksan to? Diyos ko, may isa na namang isa pa. Hindi, papunta siya. Umatras ka, may baril kami. Diyos ko, Hindi mo alam kung sino ang kalaban natin. 5 padamdam. Malamang mataas ang panganganib. Usapang oso to. Paano kung buksan ko at tumakbo? Bubuksan ko na, tatakbo ako. Tumakbo ka rin ha? 3, 2. Hindi mo naman binuksan? Diyos ko, may bitak na. Grabe, ito ang kabinet ng pagkain. Paano kung may mga daga? Huwag mong gawin. Nabangga ko ulo ko. Diyos ko, ilabas mo ako. Sino naglagay ng mababang chandelier? Wala namang tao dito. Sa tingin ko, yun ang pinakamabuti. Tingnan mo ang dumi na lumalabas sa ulo mo. Kung hindi mo alam, si Bobby ay mga 6 na talampakan at 9 na pulgada ang taas. Oo, normal lang talaga ang taas ng chandelier na to. Matangkad lang talaga ako. Sa tingin ko, nilagay lang talaga yan ng kaibigan ko dyan. Sa totoo lang, para asarin ako. Kasi alam niya kung paano ako magre-react. Tingnan mo yung mga Garfield. Bakit? Dito tayo pumasok. Ano meron? Isa na namang saradong pinto. Malinis. Parang may gumagapang sa akin. Oh. Ay, hindi. Pakiusap, wag multo. Parang, ay, hindi, wag yung beta bowl. May beta bowl pala. Nako, kailangan talaga nating iligtas sila ngayon. Magkasama sila sa isang mangkok. Yak, berde ang tubig, parang latian. Helen, nakikita mo? May isda ba dyan? Yak, nakakadiri yan, yung tubig. May patay na butiki sa tabi nito. Diyos ko, katabi pa ng bintana ang laki ng lumot. Yan na siguro ang pinakaberdeng tubig na nakita ko. May mga bagay na lumubog. Ay, tae yun. Oo, parang tae ng isda o kung anuman. Kadiri. Patay na siya. Kamusta? Ay, may mga gamit pang Pasko dito. Diyos ko, dapat handa ka. Walang aquarium. Kailangan nating bumalik. Ibig kong sabihin, nakakita tayo ng beta ball. Magandang senyales yun. Oo nga. Oo, Helen. Helen, itutok mo ang ilaw doon. Nakikita mo yung mga aquarium? May 2 aquarium doon. Oo, nahanap na natin ang mga aquarium. May mga isda doon. Ito ang kwarto. Ay, malalim pa pala ito. Ay, may mas marami pang aquarium. Sige, kailangan nating pumasok sa kwartong ito. Ito na ang silid ng mga isda. Paano tayo papasok? Tara sa kusina. May bukas na bintana papunta sa kwartong iyon. Baka kailangan nating gumapang doon. Oo, ayan na Helen. Ayan ang daan natin. Handa ka na? May isa pang mangkok na mas maraming berdeng tubig at may ipis pa sa tabi. Isda ba yon sa loob? Baka ipis lang yun. Ipis na lumalangoy, ayokong pulutin. Ang tanga at ang dumi ng tubig. May nakikita ka ba? Ayan o. Teka, betta fish yan. Grabe, may betta fish talaga sa loob at buhay pa yata. May isda dito. Ang dumi ng tubig na to. Paano nangyari yon? Tingnan mo yan. May isda sa loob pero hindi mo man lang makita. Yan siya. Kita mo mukha niya. Lahat yan, dumi ng isda at niya. Pwede natin siyang ilagay sa lambat tapos ilipat natin siya sa malinis na tubig. Ang astig nito, mga tol, ilipat natin siya sa malinis na tubig at tuloy lang tayo. Grabe ang ganda niya. Nasulyapan ko siya ng maayos. Ang ganda ng betta fish na ito, malaking lalaki. Yak, siguro hindi ko dapat hawakan yang tubig na yan. Oh, nakuha ko siya. Nakuha ko siya. Nakuha ko siya. Tignan mo yan. Grabe. Hindi pa ako nakakakita ng betta na ganyan. Parang may 5 kulay siya. Ayan na siya sa timba. Siguradong masarap yan. Malinis ang tubig. Itatago natin ang isda, ha? Ililigtas natin siya. Alamin natin kung paano makapasok sa fish room dahil nandoon ang mga aquarium. Hanapin natin ang paraan. Tingnan mo ito. Tingnan mo to, grabe. Grabe, buhaya ba yon sa bag? Kadiri naman. Mukhang ang tanging daan natin ay itong bintana. Mukhang imposible yon dahil maraming ipis. Hindi tayo makakadaan dyan. Ay, teka. Ay, nakuha ko na. Papunta na kami. Ano yon? Ano yon? Narinig mo ba yon? Diyos ko, ano yon? Ano yon? Ang lakas ng tunog. Hello, tuloy tayo at subukan nating iligtas ang mga isda. Tuloy lang. Diyos ko. Helen, tingnan mo ang mga aquarium. Puno sila ng isda ngayon. Pare, tingnan mo. Puno sila ng isda. Ang baboy nila. Wow, ang daming aquarium. Ang daming isda. Hindi ko na alam kung saan magsisimula. Ay, ang dami ring ipis. Nauubos na ang tubig sa aquarium. Kita mo ang daming bawas. Pare, ano bang laman yan?
Maraming isda at mukhang maayos sila. Di ko alam kung may namatay, pero ayos lang ito. May mga buhay na isda na lumalangoy, at gusto natin yon. Parang maliit na outdoor patio ang setup. May isa pang malaking ipis. Grabe, may bagong aquarium na naman. Tingnan mo. Angelfish. May malaking orange na isda rin doon sa loob. Talaga? Saan? Ay ba, parang hindi maganda lagay niya. Pero ang laki ng goldfish na yon. Ano ba yan? Tingnan mo, may isa pang aquarium na madumi ang tubig. Parang may isda sa bawat aquarium. 5 lahat dito. Magsisimula kaming sumalok ng isda para iligtas sila. Tingnan mo ang goldfish na iyan. Ay nako, parang may sakit siya. Ang laki niya talaga. Siya na ang pinakamalaking goldfish na nakita ko. Tara na mga pare. Simulan na ang rescue mission at iligtas ang mga isda. Heto pala ang maliit na lambat natin. Magagamit natin to. Grabe ang daming isda sa loob. Sige, simulan natin dito sa aquarium na to. Ito ang unang aquarium. May mga African cichlids dito. Nakikita ko ang mga cichlid dito. Dapat ko na bang isawsaw ang lambat? Tingnan ko nga. Ang dami. Oo, ang daming isda dito. Mukhang marami talaga. Magsisimula na tayong magsalok. Ito yata ang pinakamaliit na aquarium. Uy, may nakuha na akong isda. Oh, maliit ang aquarium pero marami itong isda. May maliit na African cichlid na parang orange zebra. May itim siyang tuldok. Ilalagay natin siya doon. Nagtatago siya sa timba. Ang dami nila, tingnan mo. Tingnan mo, may nakuha na naman ako. Baby yan, ang wild talaga. Nakakalungkot din talaga, alam mo yon. Isipin mo na mga alagang isda ito ng isang tao na mahal nila. Ayos yan, ang ganda. Kukuhanin natin lahat ng maliliit na orange na isda dito. Sa tingin ko, may iba pang laman. Oo, tama. Tingnan mo, may asul. Nakuha ko na. Yak! 2 ata nakuha ko. Ano to? Isang malaking pink na convict pare. Siguro ito yung tangke nila ng cichlid o iba pa. Ang astig nun. Nakuha natin to. Ano yan? Hindi ko alam kung ano yan. Idagdag mo sila sa timba. Tingnan na nyo mga tol. Ang saya ng mga isda. Diyos ko, may chart pa para sa pag-aalaga at pagpapakain. Astig. Tingnan mo kung gaano na yun katanda. Oh, luma na talaga to. Tingnan mo itong mga lumang manual ng isda. Meron pa ba? Oh, meron pa pala. Tingnan mo yan, may isa pang maliit na orange na zebra. Parang screened porch ito. Maraming araw ang pumapasok dito kaya berde ang tubig sa dami ng lumot. Tingnan mo to. Tara pare, nakuha kita. Yak! Nako, napunta ang tubig sa mata ko. May orange na zebra na naman. Ilan na yon? Tingnan mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na agad na isda. Sa isang tangke lang yan, lahat cichlids. Alam ko na ang susunod na tangke. Kung titingnan mo doon, parang hindi ko na alam ang nangyayari. Ang daming isda at lahat sila umaakit sa ibabaw. Humihinga sila, hingal sila sa hangin. Siguraduhin kung lahat ng isda na. Ay, hindi pa, nandyan pa ang asul. Oo, nakita ko. Isang asul na cichlid, ayan na. Sige, tingin ko tapos na tayo sa tangkeng yon. Wala talagang paraan para malaman kasi sobrang dumi. Pero sa tingin ko, nakuha na natin karamihan ng isda sa ngayon. Lipat na tayo. Bilisan natin ha. Uy, tingnan mo ang angelfish at may betta fish pa. Betta fish ba yon? Uy, ang gaganda ng mga pulang ito. Oh, parang swordtails nga yan. O iba pa. Mukhang may nabubuong tema. May maliliit na tema dito at doon. Mukhang tangke nila ng cichlid ito. Ito naman parang maliit na community tank. Ang daming isda sa loob. Ano ang mga ito? Manghuhuli na lang ako gamit ang lambat, tingnan kung mahuhuli ko ang isda. Mukhang maliit na molly. Subukan nating sumalok ng marami. Ayos, ang daming isda. Kumuha pa tayo ng timba at ilagay sila dito. Uy, glowfish ba yan? Sila yung kumikislap, di ba? Pasok kayo sa timba. Tara, kailangan magmadali. Isang molly, isang glow tetra. Sige, tuloy lang. Maraming isda sa tangke. Uy, tingnan mo. Ayos. Ang gaganda ng swordtail na ito pare. Pinakamalaki na yata nakita ko. Tingnan mo, dambuhalang sword. Tara, tol. Ay, nakuha ko siya. Uy, ang laki niyan. Astig. Marami pa dito sa loob. Tanggalin natin to. Maliit lang istruktura nila. Kumuha ng malaking panalok. Ang dami nating isda ilagay sa timba. Uy, ano yon? Uy, baby severum yan. Gustong gusto ko mga severum. Sa tingin ko gold severum yan. Maliit pa. Ano pa? Ang dami nating isda. Isa pa, 2 swordtail. Tara na pare, ang laki niyan. Oo, glow tetra ulit yan. Sila yung sobrang pink, blue, dilaw at nag-iilaw sa dilim. Ang astig nila. Idadagdag din natin sila sa timba. Ang wild nito mga tol. Sa ngayon, ito na ang pinakagrabing fish rescue na nagawa namin. Nasa isang abandonadong bahay talaga kami ngayon. At may mga aquarium sa lahat ng sulok. Sa tingin ko dapat nating kunin ang goldfish at ilipat siya sa cooler na nasa truck natin. Kasi itong isda na to, sa lahat ng isda dito sa kwarto, siya ang mukhang hindi maganda ang kalagayan. Okay? Nasa ibabaw siya. Parang hirap siyang huminga. Mukhang may sakit siya kaya susubukan ko siyang salukin at ilagay sa cooler.
Nagdala rin tayo ng mga cooler para sa malalaking isda, kung sakali. Handa kami. Buti na lang may maliit silang tangke para sa mandaragit na isda na may gar at Oscar. Nakakatakot ito. Malamang may mga ipis na sa katawan ko. Paano ko ba gagawin to? Sige, dahan-dahan lang. Sa tingin ko pwede nating buksan to. Pwede nating buksan ang takip. Nakikita mo ba yung alikabok sa takip na yan? Yung takip matagal nang di nagagalaw. Tol, tulungan mo ako dito. Ang laki niya. Yan na ang pinakamalaking goldfish na nakita ko. Hindi ko alam na lumalaki sila ng ganyan. Sige tol, nakuha ko na siya. Pasok ka sa lambat. Ayos, oo. Dalhin natin siya sa truck. Ang laki ng goldfish na yan. Hindi maganda likod niya. May parang kakaibang fungus o kung anumang tumutubo sa likod niya. Pero ang ganda talaga ng goldfish na to. Dalhin na natin siya sa cooler at ilagay doon. Tingnan niyo mga pare, may cooler tayo na may malinis na tubig. Kukunin natin ang goldfish, sana maligtas natin siya. Tingnan mo likod niya, ang sagwa talaga. Hindi pa ako nakakakita ng goldfish na sobrang pangit. May parang kung anong tumutubo sa mga kaliskis niya ngayon. Mag-comment kayo sa baba. Tulungan niyo ako mga pare. Sino kaya ang may alam kung saan galing yon? Baka, dahil sa kakulangan ng pag-aalaga mula nang iwan siya sa bahay na yon, walang nag-aalaga sa kanya. Mag-comment kayo kung alam niyo paano gamutin at ayusin siya. Susubukan namin siyang iligtas. Pero ngayon, sa cooler muna siya habang nililigtas namin mga kaibigan niya. Tara, gawin na natin. Sige, ang gagawin ko ngayon ay gagamitin ko yung lambat na dala ko. Ayaw nating, alam mo na kumalat yung sakit na yon. Ano to? Ano to? May maliit na puting isda dito sa ibabaw. Nakuha ko ba? Gabi na. Ang payat niya, tingnan mo yung molly, ang lubog ng tiyan. Ay, nakakalusot siya. Betta fish ba yon? Baka siya yung galing sa mangkok. Alam mo, baka siya nga yung galing sa bola. Maliit na itim at asul na babae. Sige, ayan na. Isang platinum molly at babaeng betta fish. Tingnan ang butas na ginagawa natin. Ilang minuto pa lang, 2 timba na agad ang napuno. May mga community fish at chichlid dito, pati lawa. Diyos ko, excited na akong makita ito. May lawa raw sa likod ng bahay na maraming isda. Ang gaganda ng angelfish dito. Tara, hawak kita. Nakuha ko siya. Gustong-gusto ko talaga ang angelfish na igyon. Ang ganda ng maliit na rescue ngayon. Walang namatay o namatay na isda. Sigurado akong maliligtas lahat ng isda dito. Ang astig nito. Isa pang glow tetra. Sige, ilagay na natin sa timba. Ang berde ng tubig, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Ayun, may isa pa doon. Uy, tumatalon siya. Nakikita ko siya, nasa sulok siya sa baba. Saan? Diyan mismo. Nakikita ko siya. Halika, nakuha ko siya. Magaling ang mata mo, Helen. Isa pang malaking swordtail. Parang may maliit na platy rin. Siguro ito na lahat ng isda sa tank na ito. Wala na akong ibang nakikita. Sandali, ano yon? Hindi pwede. Tignan mo yon. Isa yung core cat. Ang astig nun. Ang laki rin nun. Mukhang kinakagat ang buntot niya dyan. Ganyan ang nangyayari kapag walang pagkain ng mga isda. Hindi sila napapakain ng matagal. Nagsisimula silang kainin ng isa't isa. O nakuha natin siya. At buhay pa siya. Grabe, sinusubukan kainin ng mga ipis ang isda. Nakita mo yon? Parang sinasalakay nila ang timba. Dapat nating tanggalin ang tubig sa mga tangke. Pero wala akong gamit para gawin yon. Oh, nakahuli ako ng isda. Isa pang malaking swordtail. Ang gaganda nila. Sa tingin ko, iyon na yon. Tapos na tayo sa tangke, ilagay mo na sa timba. Ilan na iyan, pare? Siguro mga 30 o 35 isda na. May isa pang maliit na tangke. Unahin ko muna ang mga maliliit. Tingnan mo ito. Ay, ang dumi rin ng tubig na to. Siguro dahil sa sikat ng araw. Kasi parang outdoor living area talaga to. Yung tubig, tingnan mo kung gaano kakulay berde. Sobrang berde. Diyos ko, isda ba yun? Buhay pa ba siya? Ay, sana buhay pa siya. Ano ba? Isa itong batang Oscar. Totoo? Batang Oscar? Albino? Oo, siya nga. Ang ganda niya, tingnan mo. Akala ko walang isda dito dahil maliit ang aquarium. Pero may batang Oscar pala. Oo. Halika na, lumapit ka sa tatay mo. Nakuha ko siya. Tingnan mo yan. Ang sikip niya talaga. Ang payat din niya. Hindi maganda ang kalagayan niya. Payat at maliit na isda. Bata pa talaga. Dapat mataba sila, okay? Kung payat sila, mabilis silang mamatay. Sana maligtas at mapataba natin sila. Tingnan mo kung gaano katanda ang aquarium na to. Parang nabubulok na yung likod ng aquarium. Ang weird. May iba pang laman at may nakita pa akong isda. Ilalagay natin ang payat na isda sa timba. Kawawa siya. Sige, ayun, yun yung nakita ko. Tingnan mo, may albino plako na dumidikit sa aquarium. Sige, susubukan ko. Ay na hindi, alam niyang nandito ako. Tingnan mo yung kamay mo, berde siya. Hindi, nakuha ko siya. Tingnan mo yan, Diyos ko. Maliit na baby albino pleco. Sa tingin ko, yun na yata ang huli para sa tangke na to. Wala na akong nakikitang iba. Yak, ang baho talaga. Amoy patay na isda talaga. Ngayon, nakuha natin itong maliit at ilalagay sa timba. Tingnan mo yung tangke na yan. Talagang,
Tingnan mo lahat ng ito. Ang daming angelfish, buong lugar puno talaga. Diyos ko, huwag mo siyang tingnan. Huwag kang tumingin. Diyos ko, Helen. Alam mo ba? Helen, magugulat ka talaga. Sinasabi mo na may arwana, huwag mo akong lokohin. Sige, hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. May arwana ba? Parang may arowana doon sa malaking tangke. Tingnan mo. Ang laki. May arowana, Helen. Hindi nga. Sige, idadagdag ba natin ang Playgo sa timba? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Grabe, totoo na to. Seryoso, may arowana at oster dyan. Tingnan mo, parang si Bruce. Nasaan ang arowana? Ayos. Grabe mga pare. Hindi ko alam ang sasabihin ko at wala talaga akong ideya na nandito pala ang mga isdang to. Hindi ko alam na nandito to. Dalawa ba sila? Tingnan mo. Ayun, hindi. Yung gar lang pala. May dambuhalang gar at malaking lumang arowana. Medyo natatakot ako. Kasi parang handa naman ako sa malalaking isda. Pero hindi ko alam kung handa ako sa ganong karaming malalaking isda. Ang dami nila. Hindi ko alam paano natin yung gagawin. Sino kaya huling nagpakain sa kanila? Baka kumakain sila ng mga ipis. Oo, posible talaga. Maaaring malaglag ang ipis sa tangke at kainin ng isda. Tignan natin ang tangke. Nakakaintriga ang tangke na ito, maraming angelfish dito. Magtiwala kayo, pupunta rin tayo sa arowana mamaya. Hindi ko alam paano natin gagawin yun kasi kailangan mag-ingat. Baka kaya may takip ito. Tingnan mo, andito siya. Gusto niyang mahuli siya. Ang ganda ng angelfish na yan. Nakuha ko na siya. Parang koi na angelfish. Oh, sa tingin ko tama ka. Sa tingin ko koi na angelfish nga yan. Uy, ang astig niyan. Tingnan mo yung mga mata niya. Uy, tingnan mo. Parang may kilay siya. Di ko akalain ganun kadami ang isda. Helen, may daga akong nakita. Daga? Halimaw talaga. Diyos ko, tingnan mo si Oscar. Gusto ko talaga si Oscar at pati Winnie. Ano bang kinakain niya? Ano ang kinakain niya? May kinakain siya. Sa tingin mo ba ipis iyon? Ayan na siya. Kinain na niya. Wala na. Kinain niya. Ngunit nginatan niya yung Nalilito ako mga pare. Pero maayos na mumuhay ang mga isdang to dito. parang may mas malaking isda sa ilalim. Hindi ko nakikita. Oh, wow. Sa tingin ko, buntot lang ang nakita ko. Aakyat tayo sa hagdan para puntahan yan. Tingnan mo, maliit na goldfish. Walang pakialam kung ano siya. Arowana man o goldfish. Ililigtas natin siya. Nakuha ko na siya. Nakuha ko na siya. Tingnan mo yan. Isang maliit na batang goldfish. Ayun sila, dalawa. Nakuha ko na. Tingnan mo, dambuhalang angelfish. Ang ganda ng isa. Relax lang mga kaibigan. Sinusubukan naming iligtas kayo. Astig sila, tingnan mo. Ang gagandang koi angels, isa pula, isa dilaw. Marami tayong bagong isda na dapat pangalanan. Mga kaibigan, mag-comment kayo sa ibaba ng mga pangalan para sa lahat ng mga isda na to. Literal, bawat isa sa kanila. Sige, gusto kong makita ang 1,000,000 komento dyan sa baba. Boom! Kung nag-e-enjoy kayo, mag-like sa baba. Hindi pa ito ang pinakaastig na parte. May arowana pa dito. Sige mga kaibigan, ito lang ang paraan. Okay? Malalaki ang isda rito sa pinakamalaking aquarium ng fish room. May dambuhalang isda dito. Ibig ko kong sabihin, kapag tinutukan mo ng ilaw dyan, may higanting arowana sa likod. Meron ding napakalaking gar dyan. Sa tingin ko, hindi ko alam kung alligator gar ba yon o Florida gar lang. Kung alligator gar yon, yari tayo. Okay, bawal yon. Parang may maliit siyang kagat. Baka si Oscar yon, nagutom siguro siya. Pero sa tingin ko, ang tanging paraan para magawa ito, ang tanging paraan para madala sila, ay ilipat sila papunta sa truck ko mula sa tangke na ito, isa-isa. Wala tayong sapat na laki para mailipat lahat. Kailangan lang natin silang ibalik, ilagay sa timba o cooler, at agad bumalik sa bahay ko. Maingat kong bubuksan ng takip. Ninenervyos ako. Sana talaga hindi tumalon itong arowana. Kilala silang tumatalon. Kaya, sige. Ayun na. Sana huwag tumalon. Sana huwag tumalon. Sino ang uunahin natin? Sa tingin ko dapat mong unahin si Oscar. Oo, cute si Oscar. Tingnan mo siya. Ang cute ng mukha niya. Susunod ilalagay. Arowana, sana huwag kang tumalon. Tara na pare. Huwag. Huwag nating takutin si Win. Huwag mong takutin si Win. Ay ano yun? May malaking isda sa ilalim. Nasaan si Oscar? Sa tingin ko nandito si Sammy natin. Halika Bruce Jr., nakuha ko na siya. Nandyan si Win. Kumalma ka Win, nakuha na natin si Oscar. Ang kalmado niya. Ang kalmado niya. Alam niyang nililigtas siya. Nararamdaman niya ito. Diyos ko. Okay pare. Akala ko astig ka. Tatakbuhin natin pero ibabalik na lang natin siya ng lakad. Diyos ko. Okay, ngayon tatakbuhin na natin siya pabalik. Diyos ko. Yan na yun. Sige, may isa pa tayong timba. Nandito rin si Oscar, ang maliit nating kaibigan. Idadagdag natin siya. Ayos lang sila dito, panandalian lang naman. Ibabalik natin agad ang mga ito. Pagkatapos nating mahuli lahat ng isda, ibabalik natin agad ito sa bahay ko. Walang multo. Diyos ko, ano yun? Ikaw ba yun? Hindi. Ikaw ba yun? Hindi. Narinig mo yun?
lang. Tumataas talaga balahibo ko. Diyos ko, ang buhok, balahibo ko. Balahibo mo. Sabi ng nanay ko yan sa isang video. Talaga? Ay Diyos ko, ang balahibo ay grabe. Ang balahibo? Oh. Sabi niya, tumayo balahibo niya. Sabi ko lang yun. Tatingin ko, kunin na natin si Winnie para di siya tumalon habang wala tayo. Diyos ko, nakakatakot. Ayan na siya. Nakikita ko siya sa baba. Malalim ang hinga niya, ibig sabihin na stress siya. Ay, tumakbo siya dun sa loob. Sige, kailangan nating bumalik agad. Okay? Pagkaangat ko, takbo tayo. 3, 2, 1. Sige. Oh, bumabagsak siya. Naipit ka. Diyos ko. Paano ako lalabas? Pito ka. Naku, Diyos ko. Sige. Pumasok ko ka dito kasama si Oscar. Kasya siya ng perpekto, astig siya dyan. Ang laki ng titi niyan. Ano raw? Parang pang-7 na namin to, pang-8 na. Ang dami naming arawana. Ay, Sian, gusto ko at kailangan natin. Kailangan pa natin ng mas marami. Oo, kailangan pa natin ng mas marami. Ilalagay natin ito sa ibabaw para di sila makatakas. Susubukan din nating mahuli ang iba pa nilang kaibigan. May isa pa yata, yung malaking gar na nakita natin. Yung mahiwagang itim na bagay. May itim na misteryo. May 2 isda pa doon. Tara, gawin na natin. Hindi ka siya ang gar sa lambat. Ngayon ko lang napansin. Arawana ba yon? Siya na pala, babe. Tingnan mo yung dumi ng isda na tinatanggal nila. Lalo na yung mga particles sa ilalim. Subukan natin kung kasya sa lambat. Pwede siyang magkasya, di naman siya malaki. O tingnan mo siya sa ilalim. Yan ang mahiwagang isda. Ano yon? Hindi ko alam. Ilalabas na ang gwardiya. Nakita ulit ang mahiwagang isda. Hindi ko alam kung ano yon. Pero malalaman natin. Tignan mo yung gwardiya, ang ganda niya. Sige, ilalagay ko na ito sa cooler kasama ng goldfish. Sa palagay ko, ilalagay natin sila sa Pond X basta ayos sila ron. Tara, tuklasin natin kung ano yung mahiwagang isda. Ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo yun? Hindi naman ako eksperto sa isda, kaya hulaan ko na lang na Cynodontis yan. Sige, Cynodontis, tingnan natin. Baka hindi dapat. May isa pang isda rito. May nakita akong kumikislap. Sige, subukan natin. Seryoso, hindi ako nababaliw. Ah, ganun ba? Ay, Diyos ko, may bigote siya. May hito dito. Paborito kong isda ang hito kaya sobrang excited ako. Saan siya pumunta? Ayun, nasa kanto siya. Ano yun? Nakuha ko siya. Ano ba to? Parang hito. Di ko alam kung ano. Mahaba siya. Hindi ako makapaniwala. Helen, Asian Redtail ito. Literal na Asian Redtail ito. Parang isda ng panaginip mo ito. Ang isda sa panaginip ko ay albino Asian Redtail, pero pwede na rin ng normal. Tignan mo kung gaano kaastig. Sa tingin ko, hindi pa ako nagkaroon ng ganitong alaga. Sa tingin ko, hindi pa ako nagkaroon ng Asian Redtail. Matagal ko na silang gusto. Talagang gusto ko magkaroon ng isa. At ayan ang maliit na baby na nasa cichlid tank. Oh, ayan na siya. Ang astig talaga. Lumalaki sila. Parang red-tailed catfish din sila. Grabe yun. Heto na ang katotohanan, mga pare, may misteryosong isda dito. Maaaring may iba pang isda, pero sigurado kami na may isa pa. At hindi namin alam kung ano yon. Hindi namin masabi. Akala ni Helen ay Cynodontis o iba pa. Hindi ko masyado nakita, pero ilulubog ko ang lambat ko roon. Nakikita mo ba? Ayun, nandoon siya. Nasa sulok siya. Nasa mismong sulok. Sige, madali lang to. Halika na pare. Pumasok na ka sa lambat. Ano yon? Ay, patay na. Ay, gumagalaw siya. Gumagalaw siya. Diyos ko. Diyos ko, Helen. Cynodontis pa yon? Hindi, paborito ko talaga itong isda, mga pare. Di ako makapaniwala. Ito ay ripsaw catfish, 2 ang akin. Yung isa ay napakalaki. At yung isa naman ay bahagyang mas malaki rito, pero kakaibang uri sila ng hito. Ibig kong sabihin, tingnan mo yung talim na parang labaha. Hindi ko nga alam tawag dyan. Kapag natamaan ka niyan, siguradong masasaktan ka. Astig ito, mga tol. Tunay na ripsaw, parang maliit nilang tangke ng mandaragit. Paborito ko to. Pare, astig ang marijuana. Ano yon? Sinasabi niyang salamat sa pagliligtas sa kanya. Walang anuman. Sige, tingnan mo kung gaano kabaliw. Hindi ako makapaniwala na hawak ko siya ngayon kasi kapag naipit ang daliri mo, pwedeng maputol. Astig talaga ang isdang ito. At lumalaki pa sila. Kaya siguradong ibabalik natin itong isda at aalagaan natin siya bilang alaga. Sigurado. Walang anuman. Sige, ilagay na natin siya sa timba. Isa na namang maliit na mandaragit ang nadagdag sa timba. Lalagyan natin ng aerator ang mga ito. Tara na. Dapat ay ayos lang sila dyan hanggang makauwi tayo. Grabe ang wild nito. Sa tingin ko iyon na yon pero sisiguraduhin pa rin natin. Pagkatapos, iuuwi natin lahat ng isda sa bahay ko at ilalagay sa bagong tirahan nila, mga tol. Grabe, wala akong makita. Mukhang walang laman ang mga aquarium. Sa tingin ko, iyon na lahat ng aquarium at isda sa loob. Ang dami nating nailigtas ngayon. Ang astig nun, grabe. Ngayon, gaya ng sinabi ko, may sinasabing lawa raw sa likod. Hindi ko alam kung gaano kalaki iyon.
Hindi ko rin alam kung ano ang laman nun. Abangan na nyo at magkikita tayo ulit sa bahay ko. Nasa Pond X na tayo mga tol. At may dalawang isda tayong ilalagay dito bago pumunta sa bahay ko. Nasa cooler na ang mga isda, tignan nyo. Sa cooler na to may malaking fancy goldfish at isang astig na gar. Isasama natin sila sa Pond X. Magiging maganda ang buhay nila rito dahil malaki at maraming espasyo para lumangoy. Magkakaroon sila ng walang katapusang pagkain. At kayo, magiging masaya talaga sila dito. Maging malaya kayo. Sige, lumangoy na kayo. Mamuhay kayo ng masaya. Ngayon na ayos na yan. Babalik na tayo sa bahay ko para kunin ang ibang isda na iniligtas natin mula sa abandonadong bahay, papunta sa mga pond sa likod ng bahay ko. Tara na. Sa timba, narito ang malalaking mandaraget tulad ng Ripsaw, Oscar at Arowana. Magsisimula tayong ilagay ang Arowana sa harapang pond. Astig talaga, Helen. Dagdag na naman sa hukbo natin. Lalaki siya ng malaki. Ayan na siya, 2 Winnie na sa harapang pond. Yung isa, kalahati lang ng laki niya. At ngayon, ito naman. Ang ganda niya doon. Ngayon, isipin natin kung saan ilalagay si Oscar at ang batang Ripsaw. Tignan niyo mga pare, nandito tayo sa Oscar Army. Maraming Oscar dyan at marami ring maliliit na hito. Sa tingin ko dito na dapat ilagay si Oscar at ang Ripsaw. Ilagay na natin sila. Una nating ilalagay ang magandang albino lemon Oscar. Sige kaibigan, sunod naman ang paborito ko, ang likot niya. Huwag mo akong tusukin ng tinik. Nakuha ko na siya. Aray, parang labaha talaga. Ayan na, kaibigan. Dahan-dahan lang. Ang ganda niya dyan. Tingnan nyo, mga pare, ang dami nating astig na glowfish. Isasama natin sila sa mini pond. Marami na talaga tayo dito sa loob. May pink, dilaw, at orange na rin tayo. Marami pang isda, tulad ng angelfish, ang pwede nating idagdag sa pond na ito. Pwede rin silang ilagay sa tiki hot tank ng nanay ko, tol. Comment kayo kung ilalagay ko sila sa tiki hot tank. Sa ngayon, sa mini pond muna sila. Ayan na, kita ulit tayo pare, pangatlo na ito. Tingin ko may isa pa. Nakuha ko na siya. Ang gandang koi angelfish. Ayan na siya. Tignan mo. Kailan tayo nakakuha ng gold gurame? Alam ko blue lang nakuha natin at di ko maalala yung gold. Ilalagay natin pareho sa pond. Ngayon magdadagdag tayo ng magagandang swordtails. Sila na ang huling ilalagay. Ang gaganda ng isda, tignan nyo mga pare. Nasa Crawfish Jones Gym tayo ngayon. Makikita nyo, marami tayong sariling guppy dito na mabilis dumami. Kaya ayan sila. Meron tayong mga magaganda talaga. Ayan sila. Ang gaganda. At meron din tayong 2 betta fish. Isang lalaki at isang babae. Ngayon siya ang unang lalaking ilalagay sa pond. Sa ngayon, puro babae pa lang. Pero malaki naman ang lugar at maraming dahon. Kaya pwede na tayong magdagdag ng lalaki at baka magparami sila. Astig nun. Ang gandang betta fish. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Ilalagay na natin siya sa pond. Tignan mo. At ito naman ang babae, medyo itim at asul. Ayan na siya. At dito, marami tayong cichlids. Ilalagay natin sila sa cichlid pond. Tignan mo, may orange at asul. Pupunta na tayo sa mystery pond. May mga astig tayong isda na ilalagay doon. Sa kamay ko, may albino Oscar. May gold severum, quarry catfish at albino placo tayo na ilalagay sa mystery pond. Ayan na sila. Ngayon sa wakas, mga kaibigan, may isa pa tayong isda na idadagdag at iyon ay ang Asian red-tailed catfish. Ilalagay natin siya sa harapang pond. Tingnan nyo kung gaano kaganda ang isdang yan. Kaya, yan mismo ay isang Asian red-tail. Lumalaki talaga sila. Excited ako makita siyang lumaki. Hindi pa ako nagkaroon ng ganito dati. Maayos siyang lumalaki dito sa pond. Balang araw, kapag pinatuyo at tiningnan natin ito, sana ganito na siya kalaki. Ang astig nun. Pero oo mga tol, sobrang lupit nun. Isa yun sa mga paborito kong rescue mission hanggang ngayon. At gaya ng sinabi ko mga tol, maghanda kayo para sa part 2 kung saan pupunta tayo sa likod ng bahay at ililigtas ang mga isda mula sa pond. Kaya ayon mga tol, kung nagustuhan nyo ang video na to, paki-like na lang sa baba. Mag-subscribe na rin kayo kung hindi pa. Kita-kits tayo sa susunod. Peace out.